purpose ng House of Refuge? Ano ba ang purpose? Why do people come to church? Mahalaga na maintindihan natin na bilang mga mananampalataya kung ano yung purpose and calling ng church as far as God is concerned. Kasi marami mga misconceptions about the church. Ang tingin ng iba, ang church ay isang structure or a building where people go to worship God. Hindi naman natin sinasabing mali yun. Pero that is not the whole truth of the church. Yun ay bahagi lamang ng ilan sa mga katotohanan tungkol sa simbahan o sa ministry. Kaya nga maintindihan natin dapat ano ba ang purpose ni God. Bakit niya tinatag? In Matthew chapter 16 verses 18 to 19, ang sabi ni Jesus kay Peter, "Yes, you are the rock. And upon this church, upon this rock, I will build my church." In other words, as far as Jesus Christ is concerned, siya ang builder. Amen po ba? Hindi si Pastor Mario ang builder ng church. Hindi ang mga bishop ang builder ng church. It was God Himself. Ang sabi niya, I will build my church. Amen po ba? So, hindi ho ito pag-aari ng tao. Gaano man kaliit, gaano man kalaki ang isang church o ang isang simbahan, wala ho itong pag-aari ng sinuman. No? Ito ay simbahan, ministry na itinatag ng ating Panginoon. And one of the purpose kung bakit po merong church is actually to serve una, to serve God, to serve others, and to serve the community. So ito po ang isa sa mga pangunahin na topic na ating tatalakayin about the church. That one of God's purpose of building His church is for this church to serve upang ang simbahan, ang iglesia, ang ministry ay maglingkod. Amen po ba? Sabihin nyo nga, to serve. Sir, Serve para tayo ay maglingkod. Dito po sa Galatians chapter 5 verse 13 to 14 as well as in 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 28, ang sabi po dito, no, again, si Apostle Paul po ang sumulat ng mga aklat na ito. And sa pagsulat po niya ng mga aklat na ito, ay meron po siyang iba't ibang mga specific target audience, no? Yung una, mga taga-Galacia. Yung pangalawa, mga taga-Korinto na iba't iba ang katangian ng kanilang mga simbahan. And yet, meron silang pagkakapare-pareho. Ano pong sabi ni Apostle Pablo? Sabi niya, mga kapatid, referring to the Christians already, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod, no? Ano po sabi diyan? Upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So dito po mga kapatid, sabi ni Apostle Pablo, no, tayo daw mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya. In other words, before na ma-experience natin ng tinatawag na freedom o kalayaan, we used to be, no, dati tayong alipin ng kasalanan, dati tayong alipin ng masamang buhay. And this time, sabi rito ni Lord that He has called us to be freed. No? Tinawag tayo upang maging malaya. Pero sabi niya, huwag natin gagamitin ang kalayaang ito sa pag-abuso ng ating laman. Instead, ang sabi niya, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. In other words, ang calling po ni Lord sa atin is that aside from
aside from the fact that we were given the privilege to be forgiven, mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng kalayaan, ang sabi niya po rito, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen po ba? Mga kapatid, ang simbahan ay itinatag ng Diyos. Ang anumang ministry were established by God in order to be able to serve one another. Kasi sabi ng Panginoon sa verse 14, ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ano yon? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. In other words, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon. Ginawa tayong bahagi ng isang ministry. We were called to be part of the House of Refuge community upang tayo po ay makapaglingkod sa bawat isa. Amen po ba? No? Sinundan pa ni Apostle Pablo dito sa unang Korinto. Ang sabi niya, kayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa mga propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Sabi po ni Apostle Pablo, tayong lahat na naging bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoon ay binigyan ng iba't ibang uri ng kakayahan at abilidad upang tayo po ay makapaglingkod sa kanyang iglesia at sa ating kapwa. In other words, mga kapatid, we have to understand that we were called, tayo po ay tinawag na maging bahagi ng isang simbahan for us to be able to serve. Amen? Sino pa po ang gusto ng House of Refuge, di ba? In other words, Amen. hindi ka tinawag ni Lord para tumanggap lamang. Hindi ka tinawag ng Panginoon para tayo po ay mag-receive lang. Hindi tayo tinawag ng Panginoon sa isang ministry tayo ay i-baby o alagaan lamang, kundi tinawag tayo ng Panginoon para tayo ay makapaglingkod sa ibang mga tao. Kaya po mahalaga na makita natin mula po sa mga talatang ito, ano ba ang layunin? Ano ba ang mga bagay that we can do in order to be able to serve others? As we can see mga kapatid, that from the writings of the Apostle Paul, we can see na ang isa po sa mga palatandaan ng simbahan noong unang panahon ay ang paglingkod. Kasi aside from preaching the gospel, they also have other ministries na tumutulong sa kanilang kapwa o sa mga taong may kakulangan sa kanilang mga buhay. Kaya nga po, pinaalala ni Pablo sa kanila na even yung pong ginawa ng Panginoon that when He was living on this earth, ang sabi po niya, ako ay naparito hindi para paglingkuran, kundi paglingkuran ang mga tao. I came not to be served, but to serve. And this is also the same calling that we have in Christ, na tayo po iniligtas ng Panginoon, hindi para tayo ay paglingkuran, kundi tayo ang maglingkod sa ibang mga tao. And therefore, as a member of the body of Christ, bilang mga kabahagi ng katawan ng ating Panginoon, we each, ang bawat isa po sa atin, ay meron mga respective roles that we have to fulfill in order to achieve His purpose. Meron ka. Hindi lahat kinakailangan maging pastor. Hindi lahat kinakailangan maging tagapagturo. Hindi lahat kinakailangan maging apostle or evangelist. Mga kapatid, meron tayo. Tinitiyak ko sa inyo, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng kakayahan at abilidad para ipaglingkod natin sa katawan ni Kristo. Amen po ba? No, yung binigay na galing sa iyo ni Lord,
yung binigay na abilidad o kakayahan ni Lord sa'yo is not meant to be for your personal consumption. Dapat gamitin mo yan para ipaglingkod mo sa ibang mga tao. So we have been given skills so that we can serve others, so that we can meet God's purpose for our lives. And makikita ho din natin sa Bible na isa po sa mga classic example ng paglilingkod ay ang tinatawag pong isa sa mga pangunahing martir ng mga Kristiyano noong unang panahon. Ano ang pangalan niya? Siya si Stephen o si Esteban, na siya po ay tinawag. Siya po ay binigyan ng kakayahan to be able to serve in the newly started church in Jerusalem. Di ko alam kung nabasa na ninyo ang istorya ni Esteban, but during the time na ang simbahan po ay nagsisimula pa lamang, somehow, nagkaroon ng parang kalituhan kasi while the apostles were preaching, no, nandun din na lumabas yung mga need, no, for for other people to be taken care of. Kaya kumisan parang nahati na yung isip, yung energy ng mga disciples, no, habang nagpi-preach, tumutulong, nagpapakain sa mga mahihirap. Kaya sabi nila, mag-usap-usap tayo, ano ba ang magandang gawin natin? And you know what, mga kapatid? Si Esteban ay napili para maging isa sa mga tagapangasiwa ng pagpapakain sa mga babaeng balo noong unang panahon. Kaya nga, maganda po ang halimbawa na pwede natin makita sa buhay ni Esteban kung paano siya ay nakapaglingkod sa simbahan at pinaglingkuran din ang ibang mga tao. Ano ang mga panuntunan that we can get from his life? Number one, si Esteban po ay actually, he was able to serve God, serve others with humility. Siya po ay naglingkod ng may kababaan ng kalooban, no? Alam niyo kasi sa paglilingkod, yung totoong paglilingkod, eh talagang mayroon kang kababaan ng kalooban. Hindi tulad ng mga nangangampanya ngayon ng mga politiko, sinasabing maglilingkod pero punong-puno ng kasinungalingan. Pagdating ng panahon na sila po ay naluklok sa posisyon, nakakalimutan na nila yung salitang paglilingkod, no? Ito ho ay kabaligtaran doon sa mga pangsariling kapakanan na ipinupursu ng mga ibang mga taong greedy for power. But here we see, brothers and sisters, that if we are really part of a local church, kung tayo po ay bahagi ng isang gawain, bahagi ng isang simbahan, ang isa po sa tawag ng Diyos sa atin, maglingkod tayo ng may kababaan ng kalooban. Amen po ba? Alam nyo, sa Acts chapter 6 verse 5, ang sabi dito na nag-usap ang konsilyo ng Jerusalem, kasi nga they're trying to figure out paano mareresolbahan yung problema. So sabi nila, pumili kaya tayo ng mga 7 leader o elder o tao na magiging deacon o diakono para sila ang magiging in charge sa social ministry, yung pagpapakain sa mga balo, no, during that time. And one of those that were chosen is Esteban, no, si Stephen. Sabi po sa 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't, okay, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Mga kapatid, may mga pangalan na yung gusto pa mag-anak dyan, baka gusto niyo consider itong mga pangalan ito Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas. Sorry. Yan ang mga
popular na mga pangalan 'no, nung bagong tipan 'no. Well, ang sabi po rito na si Esteban was one of those that have been chosen 'no, to be a deacon. Sa English po ay deacon. Napakalaki pong, at kontra sa panahon natin ngayon na kapagka tinawag kang deacon o elder sa isang simbahan ngayon, ang ibig sabihin meron kang kapangyarihan to lord over others. Pero sa New Testament po iba, eh. Ang worker ho doon, ang deacon doon, ang leader o elder, hindi ho sila para mamuno o manguna sa mga tao, but they were actually in charge in serving the widows during that time. At isa nga po dito, si Esteban, that during the time that there was a disagreement among Christian leaders as to how they are going to distribute food. No, meron no silang ministry ng pagpapakain sa mga balo. Alam niyo ba, mga balo, wala na silang kakayahan during that time. Wala silang kakayahan to be able to earn a living for them. Kasi most of their lives are dependent ho sila sa asawa nila. Kaya nung namatay ang asawa nila, kinakailangan silang pakainin ng simbahan. And you know mga kapatid, Stephen was one of those of the 7 chosen to work. No? Sila po ay pinili para paglingkuran ang mga widows. Ano sa palagay niyo mga kapatid ang personality ni Esteban? I suppose si Esteban, hindi man siya pastor, hindi man siya bahagi ng 12 apostles, pero si Esteban ho merong puso na maglingkod. Bakit? Kasi sa kabila ng kanyang mga magagandang katangian, no, actually, pwede na sana siyang ilinya sa mga apostles katulad nila Pedro during that time. But Stephen choose, no, to serve others by feeding them, no, with their physical yung kanilang mga physical needs. Habang sila Pedro at ang ibang mga disipulo have devoted themselves in preaching the gospel, in prayer. Ang ginawa ni Esteban, sila ang nag-asikaso ng pagpapakain sa mga balo. Hindi ho siya namili ng ministry na gusto niyang paglingkuran. And tulad ni Stephen, mga kapatid, tayo pong mga Christians today, we must not think of service in terms of which task is more menial. Ibig sabihin, wag ho tayong mamimili ng kung saang ministry o kung ano yung mas madali na ministry na pwede natin gawin. Kasi si Stephen, I suppose, matalinong tao to. No? Sa palagay ko ho, meron siyang leadership. Pero himbis na gustuhin niya yung maging leader siya, imbis na gustuhin niya yung siyang mag-uutos sa mga tao, pinili ho ni Esteban na siya ang maglingkod sa mga balo, sa mga byuda noong kapanahunan na yun. Ano po makikita natin sa kanya? Stephen, serve others with humility. Pangalawa po, hindi lamang siya nag-serve with humility, but secondly, he served by the power of the Spirit. Ganito, no? Siya ho ay naglingkod, hindi lamang na may kababaan ng loob, kundi naglingkod sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingnan po natin ang verses 7 to 8. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y pinanalangin at pinatungan ng kamay. Verse 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. At maraming paring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Tingnan po ninyo ang verse 8. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Grabe mga kapatid. Oh, habang si Esteban po ay naglilingkod bilang
serbidor, no? Serbidor ng pagkain sa mga babaeng balo, he was at the same time engaging himself in preaching the gospel. In fact, habang nagtatrabaho siya, kinikwento niya si Jesus. No, sinasabi niya yung magandang balita sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Kaya nga po sa verse 7 sabi rito, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. Mga kapatid, ang ganda po nito kasi si Esteban ay hindi lamang naglingkod ng may kababaan ng loob, kundi siya ay naglingkod na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga in verse 8 sabi rito, pinagpala ng Diyos si Esteban. Yung palang hindi mapili ng ministry, hindi mapili ng paraan ng paglilingkod niya. Sabi po rito, pinagpapala. Hello? 'Di ba? Ang kailangan lang yung pagsunod mo, yung kababaan ng loob mo at hindi ka lang pagpapalain. Pagkakalooban ka pa ng kapangyarihan to the to the point of you performing miracles. Sabi rito sa harapan ng madla. Kapatid, ang galing. Kasi si Esteban, ang gandang pangalan, di ba, Fe? Puno ng pananampalataya. Puspos ng Espiritu Santo kahit na mababa ang uri ng kanyang ginagawang paglilingkod. Anong paglilingkod niya? Nagpapakain. Naghahanda ng pagkain. Pinapakain ang mga balo, ang mga byuda noong kapanahunan na yon. At dahil sa ginagawa niyang ito, aba, grabe, na-develop yung kanyang kakayahan. Na-develop ang ibinigay na kaloob ng Diyos sa kanya to be able to perform great wonders and so nakagawa ko siya ng iba't ibang uri ng himala habang siya ay naglilingkod. Ibig palang sabihin, yung palang kakayahan to be able to perform miracles, hindi lang ho ito sa mga pastor, sa mga evangelist, sa mga bishop, o kung sino man. Ito pala ay pwedeng maisakatuparan sa pamamagitan ng sino mang taong magnanais na sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga ho, halimbawa dyan sa inyo, pag merong may sakit, meron nangangailangan ng himala, huwag na kayo maghintay ng Webes. Huwag nyo na hintayin na si pastor ang magpe-pray. Kayo mismo, pwede nyo ipag-pray yung taong may mga karamdaman. And see for yourself kung anong klaseng himala ang gagawin ng Diyos sa pinagpe-pray nyo. Amen po ba? No? Okay naman yon Thursday prayer request. Pero mga kapatid, tayo mismo, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay masunurin tulad ni Esteban, pwede kang makagawa ng himala. Pwede kang makapanalangin ng kagalingan sa mga taong nangangailangan nito. Amen po ba? Mga kapatid, hindi lang siya nagpagaling, hindi lang siya gumawa ng himala, but actually, Stephen began to debate. Nagsimula siyang maging apologist, no? Ipinagtatanggol niya ang pananampalataya na kanyang tinanggap to the point that he was able to withstand. Natalo niya natalo niya yung mga taong matatalino. Why? Because he spoke under the wisdom and the power of the Holy Spirit in his life. So mga kapatid, let us serve humbly. Maghanap tayo ng pwede natin paglingkuran. At least, minsan, isang beses sa isang araw, we would be able to serve others. Pag merong may sakit sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa kakilala mo, i-pray mo. Sa pamamagitan mo, hindi naman ikaw ang magpapagaling. Si Lord ang magpapagaling. Pero gagamitin ang buhay mo para maging daluyan ng kagalingan na yan. Amen? Thirdly, si Esteban, mga kapatid, ay naglingkod sacrificially.
Hindi lang ho ng may kababaan ng loob, hindi lang ayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Grabe, tingnan natin ang nangyari sa kanya. 7 verses 59 to 60. Alam niyo dito kasi, yung in between chapter 6 and chapter 7, mostly dito talaga si Stephen, 'no, si Esteban, and you will see a lot of parang mga activities na ginawa ni Esteban dito. Talagang nagpapakain, nagpe-pray, nagpe-preach, 'no, tapos, nagpe-perform ng miracles. Aba kalaunan yung mga religious leaders medyo naalarma na sa kanya, 'no, and they tried to persecute Stephen, 'no. Inusig nila, pinaratangan nila ng mga maling akusasyon. Kaya ho, ang nangyari, si Stephen ay hinatulan ng kamatayan. Ano ang kanya naging krimen? Gumawa ng mabuti. Ano ang naging krimen niya? Nagpahayag, nangaral ng ebanghelyo sa ibang mga tao. Ano ang naging hatol? Patayin sa pamamagitan ng pagbato. Mas madali ho yata yung masilya elektrika, di ba? O kaya yung lethal injection. Kasi sandali lang, lalo na yung lethal injection, di ba? I-injectionan ka lang, unti-unti papatayin yung katawan mo, pero hindi mo mararamdaman. Pero ito, grabe. Binabato si Esteban, no? Hanggang siya namatay. Of course, feel mo yung hurt, feel mo yung pain. Pero ang sabi ni Esteban, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Nakapagsabi pa siya, sabi po sa verse 60, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan. Wow! What an attitude, mga kapatid. Si Esteban ay hindi lang mapagpakumbaba. Si Esteban ay hindi lamang naglingkod under the power of the Holy Spirit, but he served sacrificially. Tayo kaya natin na usigin tayo because of our faith, and yet still we would be able to tell God, Lord, huwag niyo po silang pananagutin sa kasalanan na pagpatay sa akin. Di ba? Napakahirap. Pero si Esteban, he was able to serve others sacrificially. He was stoned to death after he boldly presented the gospel to the council of elders. Alam niyo yung konsilyo ng mga elders dito is the same council na lumitis at humatol din sa ating Panginoon. No? Pinagtanggol niya talaga, pinaliwanag niya ang ebanghelyo. Makikita natin mga kapatid, ang willingness ni Stephen to serve God, spread His word, went far beyond on serving tables. Hindi ho siya nag-stay dun sa paglilingkod sa mga balo, nagpapakain. Kailangan nagle-level up siya. Pagkatapos niya siguro magpakain, magpe-preach ng gospel. No? Sa ibang pagkakataon, ipagtatanggol ang ebanghelyo. In other words, mga kapatid, hanggang sa dulo ng buhay niya, nandun pa rin ang kanyang hangarin na makapaglingkod sa iba. He served faithfully, declaring and demonstrating the gospel even until death. Si Esteban ho, hindi ho siya naglingkod sa salita lamang. Naglingkod siya ng makatotohanan hanggang sa dulo ng kanyang buhay. He served with all of himself without holding anything back. No, wala siyang bagay na hindi binigay para sa Panginoon. Basta ang alam lang niya, lahat ng ginagawa niya para sa paglilingkod niya, una sa Diyos, pangalawa sa iglesia sa Jerusalem, at pangatlo sa kapakanan ng ibang mga tao. Pag ganito ba naman, Pastor, di sana mapapasana all na lang tayo.
Sana lahat ng born again, lahat ng taga House of Refuge, we will be able to serve God with humility, with power, and with sacrificial. Panginoon, tulungan mo po kami na tulad ni Esteban, Lord, makapaglingkod kami ng tama, na merong tamang motibo at tamang pagsunod, Panginoon, to the things that you would want us to do. Nawa po magampanan namin, Panginoon, ang panawagang ito. Makita namin that the very reason why you have established your church is for us to be able to serve others. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi kami maglilingkod sa salita lamang, kundi maglingkod kami na merong kasamang paggawa. Makita namin sa aming paligid ang pangangailangan ng iba, hindi lamang sa piskal, but as well as sa spiritual. Salamat po ng marami, Panginoon. Patawarin mo po kami if in the past, Lord, we have not been that yung active o aware kami, Panginoon, to the things that we need to do for others. Tulungan mo po kami makabawi, Lord, na kami ay makapaglingkod na may kababaan ng loob, makapaglingkod under the power of the Spirit, and makapaglingkod with sacrificial. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Tulungan natin si Lord, mga kapatid. Lord. Amen. Ito ang ating Panginoon, napakaganda ng mensahe, no? Kaya walang hindi mo nakita nagreklamo. Tama. Sumunod, no? Ng gawa. Pinakita talaga sa gawa. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Nawa tayong lahat, no, dito sa House of Refuge. Ay kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung gustong makapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, gawin po natin ng may kababaang loob at pagsunod sa ating pong Panginoon. Yung walang reklamo. Walang reklamo. Kaya yun, salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ang magpapala, Pastor. At napakaganda ho ng mensahe na hinatid po ng Diyos sa pamamagitan nyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Kaya sa oras naman pong ito, tayo naman po ay darako naman sa isang gawain, no? Ito po ay yung prayer for the UPGs. Unahan naman po tayo, Mrs. Sterling.